Ang nangyari sa nakaraang chapter ay pinakita na ni Rudius ang newly renovated na mansion na kanyang binili kay Sylvie. Tuwang-tuwa si Sylvie nang makita yung bahay nila. Matapos ilibot ni Rudius si Sylvie sa loob ng mansion ay nag-usap sila tungkol sa pagiging bodyguard ni Sylvie kay Ariel. Piniliwanag ni Sylvie na 2 taon na lang sila magtatagal sa country na iyon pero hindi sila agad babalik sa Asura Kingdom matapos yung graduation nila. Base daw sa rough estimate, baka 5 taon pa ulit. Dahil doon ay naisip ni Rudius na walang balak mag-quit si Sylvie sa kanyang trabaho. Nung nalungkot si Sylvie agad niya iyong kinomfort at sinabi na mag-focus lang ito sa kanyang trabaho at siya na ang bahala sa bahay. Natuwa naman si Sylvie kay Rudius at nagkaroon sila ng sweet time. Matapos yun ay napagdesisyonan nilang imbitahan yung mga close friends nila para sa isang wedding reception. Sa sumunod na eksena, unti-unti nang dumating ang ating mga katropahan sa mansyon nila Rudius. Nung una ay tila ninenervyos si Rudius sa pagsasalita at napakahaba at napaka-formal ng kanyang pasasalamat sa mga bisita niya. Kinausap naman siya ni Bodyguard upang pakalmahin at sinabi na tigilan niya na yung pagsasalita ng formal at hindi daw ba ay mahal nila ni Sylvie ang isa't isa at gusto niyang makita ng lahat ng nandoon iyon. Dahil doon ay nagawang makapagsalita ng maayos at magpasalamat ni Rudius sa harap ng kanyang mga kaibigan. Matapos yun, lahat sila doon ay nag-cheer sa salita ni Rudius. Sumunod doon ay nagsimula na ang kainan at pagbabanding ng ating mga katropahan dito. Sa uli, nakita natin si Elina Liz na tila nakangiting tinitignan si Sylvie. What's up mga Oni-chan? Welcome back sa ating manga review series tungkol sa Mushoku Tensei na may isang MC na 34 years old na nabuhay muli sa ibang mundo at nagpa siyang hindi sayangin ng second chance sa buhay. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid yung suporta. At siya nga pala, kung mahilig ka naman sa mga manhwa, pwede kang manood sa isa pa naming channel na Oni-chan Tagalog Manhwa. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Rudius sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, dumako tayo sa pag-uusap ng kanyang mga kaibigan tungkol sa kanilang sariling paliguan. Nakakainggit naman daw iyon, sabi ni Badigadi. Kinongratulate naman ulit sila ni Zanoba at nagsorry si Badigadi kay Nanahoshi dahil inakala niya daw na lalaki ito. Sabi ni Prosena na inakala niyang babae si Fitz dahil sa amoy nito, pero ngayon ay naiintindihan niya na. Sa isip naman ni Linya ay sinasabi niya na ayun pala yung dahilan kung bakit hindi sila ginalaw ni Rudius. Gusto nito sa maliliit. Awkward naman na tumawa si Rudius habang iniisip na anong klaseng tao daw kaya siya sa paningin ng dalawang yun. Si Sylvie naman ay na-insecure na naman sa kanyang maliit na hinaharap. Naglakad na palayo sina Linya habang sinasabi na satisfied na sila na naglalabing-labing sina Sylvie at Rudius. Kapag daw isinilang ng dalawang malakas na magulang ang isang malakas na anak, ay secured na ang future ng tribe. Napaside eye naman si Sylvie habang iniisip ni Rudius na balagbag magsalita yung dalawang yun habang kumakain. Agad na kinonfort ni Rudius si Sylvie nang makita niya yung titig nito sa kanya at sinabi na kung si Sylvie yon ay kahit maliit o malaki man ito, ay mamahalin niya pa rin si Sylvie. Nilapitan naman sila ng tila wasted na Nanahoshi at kinongratulate ulit sila sa kanilang kasal. Nagpasalamat din dito si Rudius at nung aalis na si Nanahoshi, bigla siyang pinigilan ni Sylvie. Sinabi ni Sylvie na simula nung nagkakilala sila ay naging curious na siya. Sinabi daw kasi nito ni Nanahoshi na galing sila ni Rudius sa parehong hometown, kaya ano daw yung ibig sabihin niya doon? Hindi daw ba ay galing si Nanahoshi sa ibang mundo? Napatitig si Nanahoshi kay Rudius habang iniisip ni Rudius na ayun pala yung gustong malaman ni Sylvie. At ayaw niya naman daw na magsikreto kay Sylvie pero paano niya daw yun i-explain? To the rescue naman si Nanahoshi at sinabi na dahil lang iyon sa alam ni Rudius yung lengguwahe niya, kaya isa lang iyong misunderstanding. Nauunawaan naman daw yun ni Sylvie. Matapos umalis si Nanahoshi ay tila may ginawa si Cliff na para bang sign of the cross. Sinabi ni Cliff na hindi parte sila Rudius sa Millie's faith pero yun lang yung tanging blessing na mape-perform niya. Nagpasalamat naman si Rudius dahil sa blessing ni Cliff. Sa kaisip-isipan niya ay sinasabi niya na wag itong mag-alala dahil yung God niya ay isang accepting na God. Bigla namang ginudge ni Cliff yung appearance ni Sylvie at sinabi na talagang babae ka pala. Tinanong naman ni Elina Liz si Rudius kung mabuti naman sa kanya. Sinabi naman ni Elina Liz kay Rudius na hindi daw ba ay na-cure niya na ang kanyang problem. Mas okay daw sana kung sinabi niya iyon agad kay Elina Liz. Kumontra naman si Rudius at sinabi na kapag sinabi niya iyon sa kanya ay sasabihin nito ni Elina Liz ay tignan natin kung talagang magaling ka na. At susunggaban niya na ito. Sabi naman ni Elina Liz na siyempre ay hindi niya yun gagawin at sinabi na daw nito sa kanya na wala itong intensyon na maging anak ni Paul. Natameme naman si Rudius habang iniisip na ano ba talaga yung ginawa ng tatay niya kay Elina Liz.
Lumingon naman si Ellie nalis kay Sylvie at tila napuno ng kulay ang ngiti niya. Nilapitan niya ito nang may nakangiting muka. Kilig naman si Rudius na makakita ng dalawang miyembro ng long-eared race at tila nakamanghang tanawin talaga iyon. Kinongratulate ni Ellie nalis si Sylvie at sinabi na ipagdarasal niya ang kanyang kasiyahan galing sa kanyang puso. Bigla namang tumulo ang mga luha sa mukha ni Ellie nalis na nagpagulat sa kanya. Maski si Rudius ay nagtaka kung bakit siya umiiyak. Tinanong nito kung ano yung meron. Agad naman na nanghingi ng sorry si Ellie nalis habang humahagulgol. Hinawakan niya yung mukha ni Sylvie habang nagsorry sa pag-iyak ng ganon. Patuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha habang papaalis. Nag-alala naman sa kanya si Cliff kaya tinanong siya nito kung ano yung problema, kung saan pinaliwanag niya na wala lang yun. Bigla naman nagsalita si Sylvie at sinabi na matagal niya nang gustong itanong ito kay Ellie nalis. Tinanong siya ni Sylvie kung lola ba siya nito. Nagulat dito sina Cliff at Rudius. First time daw iyong narinig ni Rudius. Agad naman at sumagot si Ellie nalis na hindi at paano naman daw magiging lola ni Sylvie ang gaya niyang harlot. Pinaliwanag ni Sylvie na sinabi daw sa kanya dati ng kanyang tatay na si Los na dating kaparty ng tatay ni Rudius ang kanyang lola. At pinalayas daw si Los sa Great Forest dahil sa nanay nito. Sinabi daw ni Los na nag-guilty daw si Ellie nalis dahil nangyari yun sa kanya. Kaya kahit na magkakilala daw sila, baka hindi nito i-reveal ang tunay niyang identity. Napaluhod si Ellie nalis dahil sa grabing emosyon na kanyang nararamdaman. Napatitig naman dito si Rudius. Sinabi ni Rudius kay Sylvie na dalhin nito sina Ellie nalis sa kahit anong kwarto sa taas at siya nang bahala sa iba. Sinabihan na rin ni Rudius si Cliff kaya sinubukan na nitong patayuin si Ellie nalis. Bigla namang humawak si Ellie nalis sa braso ni Rudius at sumigaw. Sinabi nito na alam ni Rudius ang ginawa nito sa buhay niya pero isang normal na bata daw si Los. At ganon din daw si Sylvie. Kinomfort naman ni Rudius si Ellie nalis at sinabi na wag itong mag-alala dahil si Sylvie ang mahalagang tao na nagligtas sa kanya kaya hindi daw siya makikipag-break doon dahil lang sa nakaraan ni Ellie nalis. Nung susubukan ng kumontra ni Ellie nalis ay sinabi ni Rudius na meron pang mas importante doon. Hindi daw ba ay dapat maging mas concerned si Ellie nalis sa katotohanan na naging kamag-anak niya na si Paul na sobrang kinaiinisan niya. Napatulala naman dito si Ellie nalis at di nagtagal ay natawa ito sa joke ni Rudius at sinabi na nagagawa pang magbiro nito sa ganong pangyayari. Napangiti naman din dito si Rudius. Habang papaalis si Ellie nalis ay pabulong na nagpasalamat si Sylvie kay Rudius. Nagtanong naman si Linya kung may nangyari ba, kung saan sinabi lang ni Rudius na wala naman. Matapos yun ay sinabi ni Linya na busog na sila kaya mukhang oras na para umalis sila. Sabi naman ni Prosena na maging masaya siya. Habang palabas ay nagpasalamat ulit si Rudius sa pagbisita nila. Nagpaalam na din dito si Nana Hoshi na aalis na siya. Sina Bodyguard naman ay dinala na si Zanova at nagpaalam na rin kay Rudius. Pagpunta naman ni Rudius sa dining area ay nakita niya dito si Ariel na sinusuotan ng coat ng kanyang tauhan. Nagpasalamat si Ariel sa kanya at tinanong kung nasaan si Sylvie, kung saan sinabi naman ni Rudius na nasa taas yon. Nag-isip-isip si Ariel at di nagtagal ay hiniling niya kay Rudius na bigyan siya nito ng oras sa ibang pagkakataon nang hindi kasama si Sylvie. Pumayag naman dito si Rudius at tinanong kung may pinaplano ba si Ariel, kung saan sinagot ni Ariel na magsasaya lang sila. Pwede niya daw sabihin ito na to settle a score. Nauunawaan naman daw iyon ni Rudius. Matapos yun ay nagpaalam na si Ariel kasama ang kanyang mga tauhan. Napagdisyo na naman ni Rudius sa sumunod na sa kwarto kung nasaan sila Sylvie. Sa sumunod na eksena, nagdala ito ng tsaa at pumunta na sa kwarto. Piniliwanag niya kay Sylvie na nagsiuwian na yung iba kaya wag daw silang magmadali doon. Pagpasok ni Rudius sa kwarto ay agad na nagpasalamat si Ellie nalis sa consideration niya. Salamat daw sa kanya ay nakausap niya ng matagal yung apo niya. Napasabi dito si Rudius na totoo pala talaga yon. Sumang-ayon si Ellie nalis at sinabi na nung panahong unang pagkakita niya pa lang daw kay Sylvie ay alam niya ng kadugo niya iyon pero hindi niya daw inaakala na anak iyon ni Los. Sinabi niya rin doon na hindi daw ba ay namatay na si Los kung saan nalungkot lang si Sylvie. Piniliwanag ni Ellie nalis dito na kahit meron siyang curse ay namuhay pa din siya ng rather uninhibited life sa kanyang nakaraan. Dahil dito ay naka-encounter siya ng maraming problema at nito lang mga nakaraang dekada ay naging mas responsable sa kanyang sarili. Binigyan niya din daw ng maraming problema yung mga anak at apo niya. Hindi daw tumigil ang mga yon sa pagtaboy sa kanya, ngunit you reap what you sow, kaya tinanggap niya na lang yun. Hindi niya daw intended na i-reveal kung sino siya, pero nung nakita niya yung saya ng kanyang apo ay na-overwhelm siya ng kanyang emosyon, kaya hindi niya na iyon napigilan. Pasensya na daw dahil doon. Sinabi naman ni Sylvie na sabi daw ng tatay niya
na narinig niya mula kay Paul kung anong klaseng tao si Elena Liz noong sila magka-party pa at nais niyang ipakilala si Sylvie sa kanya. Hinawakan ni Sylvie yung mga kamay ni Elena Liz at tinawag itong Lola at sinabi na masaya siyang malaman na meron pa siyang pamilya doon bukod kay Rudius. Dahil doon napaiyak na naman si Elena Liz sa tuwa. Sa isip naman ni Rudius ay sinasabi niya na talagang maliit ang mundo at meron palang ganong relationship sina Sylvie at Elena Liz. Hindi daw ba nakakatuwa iyon, tanong niya kay Sylvie. Matapos yun ay nagpaalam na si Elena Liz kina Rudius at Sylvie. Ipinakita naman dito na tila, ano ba tawag dyan sa itsura ni Cliff? Basta yung reaksyon niya sa nangyari. Sa sumunod na eksena ay pinakitang nililinis na nila Rudius at Sylvie ang natira sa kanilang celebration. Matapos yun ay umupo na sila at nagpahinga. Nagkomento si Rudius na nagulat siya nung nalaman niyang related si Sylvie at Elena Liz. Tila polar opposites din daw silang dalawa, na mostly dahil sa kanilang views on chastity. Maski daw si Sylvie ay nagulat at sa katunayan daw ay yung unang punta nila dun sa academy ay inakala niya na magkasintahan sina Elena Liz at Rudius. No way naman dun si Rudius. Hindi daw inaakala ni Sylvie na makikilala niya yung lola niya sa university na yon. Sadyang binibigyan daw siya ni Rudius ng maraming kaligayahan. Napangiti naman si Rudius at sinabi na siya din ay nakakatanggap ng kaligayahan kay Sylvie. Nagkatitigan ng dalawa at di nagtagal, unti-unti nang naglapit ang kanilang mga labi at nagsimula ng magtukaan. Sinabi ni Sylvie dito na maging mas masaya pa sila ni Rudius simula ngayon. Sa huli, naging masaya ang kanilang celebration at na-confirm na lola talaga ni Sylvie si Elena Liz. At siya nagtatapos ang videong ito. So ano yun? Balain na ni Elena Liz si Paul? At ibig sabihin ba kapag kinasal si Elena Liz kay Cliff, ay lolo na ni Rudius si Cliff? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. Oni-chan?